Hello mga igsuon, kumusta po? So ngayong araw na ito, ang pagnilayan natin, Saint of the Day mga kapatid. Hindi to basta-basta, ang ganda ng buhay ni Saint John of Canty. Ang ganda ng buhay niya, no? Ito yung pagninilayan natin mga kapatid. Very inspiring po itong buhay ng santong ito, no? Isi-share ko po ang buhay niya. Hindi to basta-basta na santo mga kapatid, no? Very inspiring. Nanonood ako sa kanyang buhay. Binabasa ko yung buhay niya, no? Very inspiring mga kapatid. At ang ganda ng sayings niya, no? Very inspiring yung sayings ng santong ito. At sana maka-inspire sa ating lahat na nandito, no? Bibigyan ko kayo ng isi-share ko po sa inyo ito. Very inspiring po. So, si Saint John, nag-live ako, Tio, nag-live ako. Ayun na kay Uwan. Tagbilaran na bitaw na eh. Mangaon ba ta? Mangaon sa ta? Mangaon sa? Kaon sa daw, kaon. Kaon sa? Oh, balik sa rin. Kaon sa? Si John of Canty, sino ba siya, no? Was a Polish priest, theologian, and professor at the University of Krakow. Now, Jagiellonian University, brilliant in the classroom. So, matalino po itong santo natin ngayon. He was even more luminous in charity, living simply so that others could live better. So, ito yung buhay niya, no? So, matalino siya, pero grabe yung virtue niya, no? Kahit ang dami niyang naabot sa buhay, no? Grabe yung talino niya. So, ngayon, inaalala siya. So, anong taon ito? 1390 to 1473. 1390 to 1473. Siya po ay isang scholar saint, a master of theology who insisted the truth and humility belong together. So yung knowledge mga kapatid at yung katotohanan, truth and humility belong together. Friend of the poor, he gave away food, clothing, money, even his own coat, trusting God to provide. So, alam niyo mga kapatid, malapit siya sa mga mahihirap, no? So, lahat ng maibigay niya, binibigay niya, no? So, total dependence on God. Ito yung matutunan natin sa buhay niya. At marami sa atin, mga kapatid, na attached sa mga bagay natin, no? So sana po ay hindi tayo attached sa power, sa ating kayamanan, no? Ang ating mga, hindi tayo attached sa mga makamundo, no? So he loves so much the poor, a peacemaker known for patience, gentleness, and reconciliation in community life. So a man of prayer. So lagi siyang makikita mong nagdadasal, no? Long hours before the Blessed Sacrament, shaped a quiet, steady holiness, no? And then ito yung mga milagro niya ni Saint John of Canty. One time,
merong isang bata na muntik nang mamatay. Tradition records that a child who had drowned, nalunod pala ito. Dahil siguro sa baha, no? Hindi linagay dito ano yung nalunod niya. Ano yung nalunod ba sa dagat, nalunod ba sa baha, nalunod ba sa ilog? Dito, drone was brought to St. John of Canty. So dinala nila doon ni St. John, no? Doon nangyari, mga kapatid. Moved by compassion, he prayed fervently, and the child was restored to life. So isa to sa mga attributed na miracle niya, no? Ni St. John of Canty, no? So dito, he shows his deep trust in God's mercy, no? Confirms the church belief that God works wonders through humble prayer, not status or power. Pangalawa na ito po nangyari sa buhay niya. Pangalawa, itong the miracle of restitution. Ano po itong nangyari? Very interesting po. On his way to Rome, dahil nag-pilgrimage siya, St. John of Canty discovered he had accidentally taken money that was not his own, no? Aksidente niyang nanakaw, no? Aksidente niyang nakuha yung yung pera na hindi sa kanya, no? Parang ninakaw niya, no? Nung na-realize niya, hindi pala to akin, no? Bakit ko ito nakuha, no? He immediately returned it, even though it meant hardship. Dahil nakatravel na siya, and then, sino ba itong pera ito? Bakit ko nakuha ito? Accidentally lang nakuha niya. Parang accidentally na nakaw niya, no? Without intention. God rewarded this radical honesty dahil hindi ito akin. Alam ko na hindi ito akin. Sinauli niya. He immediately returned it to the original owner. Kahit nahirapan niya, kailangan niya yung pera kahit sa pag-travel niya, no? So, God rewarded this radical honesty. So, kapag hindi sa'yo yung pera, wag mong gamitin po, no? So, kung pag nakaw ka, intentionally, hindi nga intentionally ito unintentionally po ito. Kung intentional mo na yung pagnanakaw, mga kapatid, grabe yung parusa sa atin ng Diyos niyan. Dapat isauli natin, magsagawa tayo ng tunay na repentance. The money he gave away was miraculously restored, enabling him to continue his journey. At alam niyo, mga kapatid, yung sinauli niya, binibless naman siya sa Panginoon. Through blessing, okay, walang-wala na siya, nakapatuloy pa rin siya sa kanyang pilgrimage, no? Ano yung matutunan natin sa puntong ito sa buhay niya? Holiness includes justice and truth, not only charity. So dito, mga kapatid, paano yan? Lagi ka nagbigay pero hindi naman yan sa'yo. Galing naman yun sa nakaw, yung pinagbigay mo. Delikado yun. Holiness includes justice and truth. Justice and truth, not only generosity or charity. God provides when you choose what is right, even at personal cost. No, very tempting na po yun. Pwede na niyang gamitin yun, pero sinauli niya. Pangatlong milagro niya, mga kapatid, ito po. Incorrupt body. Yung kanyang katawan ay hindi nalalagnas. Grabe itong mga santo natin, no? When his tomb was opened years later, his body was found incorrupt. Ang dami natin mga incorrupt saint, no? Sa simbahang Katoliko, ang dami po. Naka-inspire po ito sa atin.
as a sign that church has long regarded as God's confirmation on heroic virtue and sanctity. Ito po patunay, mga kapatid, ng Diyos ay nag-attest sa katotohanan sa buhay ni Saint John of Canty. Ang dami, no? It highlights the heroic virtue and sanctity of the person. Ang ganda, no? Very inspiring, no? So ngayon, hindi niya unintentionally nakuha niya yung pera. Pero late na siya na nakaalala na hindi pala ito sa akin. Sinauli niya talaga, no? So sa buhay natin, mga kapatid, hindi enough na generous lang tayo. Dapat magsagawa tayo ng miracle of restitution. Kung meron man tayong nagamit na hindi atin, kailangan natin ng restitution. Sa mga nangurakot sa gobyerno, ang Diyos nag-demand ng miracle of restitution. Isauli ninyo and then magpabilanggo din kayo para makabayad kayo, no? Sa kakulangan natin or sa ginagawa natin ng mga hindi maganda. Ito yung magandang sayings niya, mga kapatid. Fight all error, but do it with humility and charity. Ang ganda, no? Fight all error, but do it with humility and charity. Meaning, truth must be defended, but never without love. For St. John, correctness without charity becomes cruelty. Charity without truth becomes confusion. So, sa ganda. Kailangan natin nagpatuloy sa pagdepensa sa katotohanan, but out of love, not out of hatred. So ito po yung pag-fight natin sa corruption, not out of anger. It should be out of love and justice. Let us not grow weary in doing good, for God is faithful. So meaning holiness is not dramatic, it is perseverance. God's faithfulness sustains quiet daily goodness. So patuloy lang tayo, hindi tayo mawalan ng pag-asa sa paggawa ng kabutihan. Learn much, but live simply. Knowledge should lead to humility. True wisdom expresses itself in simplicity and service, especially to the poor. So ganda ng mga do not seek greatness in honor, but in service, no? Yan po ang magbigay sa atin ng kapayapaan, mga kapatid. What you keep, you lose. What you give, you gain. A life poured out is never diminished. Charity enlarges the soul. Ang ganda, no? Correct with patience, not with anger. So ito yung problema natin. We correct each other by anger, by force, by revenge. Ito yung problema natin, no? Live so that your life explains your teaching. The most convincing doctrine is a holy life, no? So yan po ang natutunan natin ni Saint John of Canty. Quick live lang po tayo, no? At sana po may natutunan kayo. Sisikapin ko po na araw-araw tayo mag-quick live sa Saint of the Day. God bless po, at sana po ay natuto. Marami akong natutunan po sa buhay niya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory to the Father,
to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.